Magandang gabi po, aming minamahal na guro, Sir Wency. Ito po ang aking kasagutan sa aking midterm exam sa PhilMA 106. Ang unang katanungan ay magbigay ng isang sitwasyon sa buhay ng tao na nagagamit ang lahat ng tungkulin ng wika na sabay-sabay. Ang aking naisip na sitwasyon ay ang aking pakikipagkomunikasyon araw-araw sa aking kapatid kasi nagtatrabaho siya doon sa ibang bansa. Araw-araw kaming nagkakamustahan. Kinakamusta namin kung okay lang ba yung buhay niya doon. Kinakamusta din niya kami kung okay lang ba kami dito sa Pinas. Ganun. Yun ay ang halimbawa ng interaksyonal na tungkulin ng wika. Minsan naman ay pakikiusapan ko siya na pwede bang ludan niya ako kasi kailangan ko sa pang-research ko sa mga assignments, ganun. Yun din ay ang halimbawa ng instrumental na tungkulin ng wika. Minsan naman ay pinapaalala ko sa kanya na kumain siya sa tamang oras, wag niyang pababayaan yung sarili niya, alagaan niya din ang kanyang sarili. Yun ay ang halimbawa ng regulatory na tungkulin ng wika. Minsan naman ay nagpapahayag kami ng aming sariling damdamin, o opinion namin sa isa't isa. Kung ano yung nangyayari sa amin araw-araw, ano yung nangyayari sa kanya doon. Yun ay ang halimbawa ng personal na tungkulin ng wika. Kapag tinatanong ko naman siya kung maganda ba dun sa lugar na yun, inilalarawan niya lahat ng nasa paligid niya. Yung mga matataas na gusali, maraming mga puno, mga sasakyan, ganun. Yun ay ang halimbawa ng imahinatibo na tungkulin ng wika. Minsan nagtatanong din ako sa kanya kung mahirap ba yung trabaho niya doon kasi sa salon po siya nagtatrabaho. Sinasabi niya naman na minsan mahirap, may mga customer na ang sungit-sungit, minsan naman may mga customer na ang bait, binibigyan pa siya ng tips. Yun ay ang halimbawa ng heuristic na tungkulin ng wika. At habang nag-uusap kami ay nagpapaturo ako sa kanya kung paano yung maglinis ng mga kuko, mag-rebond, ganun, mag-foot spa, ganun. Nagtatanong ako sa kanya para turuan niya din ako pag umuwi siya dito sa Pilipinas. Yun din ay halimbawa ng informative na tungkulin ng Filipino. Sa aking ipinahayag na sitwasyon ay makikita doon na nagagamit ang lahat ng tungkulin ng wika ng sabay-sabay sa pamamagitan ng aking pakikipagkomunikasyon sa aking kapatid. Nagbibigayan kami ng impormasyon para ipahayag namin yung nais naming sabihin sa isa't isa o nais naming ibahagi sa isa't isa. Ang may uugnay na modelo sa sitwasyon ay ang modelo ni Isram kasi nagpapalitan kami ng ideya ng aking kapatid. Kumbaga, ako yung encoder tapos nagbigay ako ng mensahe sa kanya. Siya naman yung decoder. And then, nag-respond siya sa aking sinabi. Sinagot niya, tapos nagbigay din siya ng mensahe sa akin. And then, ako naman yung decoder. Ang ikalawang katanungan ay pumili ng modelo, iguhit ito at ipaliwanag. So, ang aking napiling modelo ay modelo ni Isram. Ang sitwasyon ay pakikipagkomunikasyon ko o pakikipagkwentuhan ko sa aking kaibigan. Nag-open up ako ng chismis. So, ako yung encoder, tapos nag-open ako ng chismis. And then, yung kaibigan ko naman ay decoder or audience. Tapos, sinagot niya yung chismis ko or dinagdagan niya yung chismis ko. Kaya, yung kaibigan ko naman ay encoder, tapos ako ay
decoder. Sa modelong ito ay makikita na nagpapalitan lang yung dalawang nag-uusap ng impormasyon. Nagpapalitan lang sila ng ideya or impormasyon sa isa't isa. Ang ikatlong katanungan naman ay ipaliwanag ang kahalagahan ng komunikasyon sa kabuuang buhay ng tao, personal, pinansyal, emosyonal, intelektual, social, at spiritual. Una ay ang personal. Ang kahalagahan ng komunikasyon sa sarili ay nagsisimula rin ito sa iyong sarili. Ang komunikasyon sa sarili ay tulay para magkaintindihan at magkaunawaan ang isa't isa. Pangalawa ay ang pinansyal. Ang komunikasyon sa pinansyal ay mahalaga dahil kung magiging maayos ang pakikitungo mo sa iyong kapwa, ay magiging maayos din ang iyong kinabukasan para sa iyong sarili o sa iyong pamilya. Pangatlo ay ang emosyonal. Mahalaga ang pagpapahayag ng emosyon o damdamin dahil una, uri ito ng pagkakaintindihan ng bawat isa. Pangalawa, mabigat sa damdamin kung hindi mo maibahagi o mailabas ang iyong galit at sakit na iyong dinaramdam. At sa intelektual, ang komunikasyon ay nagbibigay pagkakataon para ibahagi sa iyong kapwa ang iyong nadarama or ang iyong saloobin. At ang huli ay ang spiritual. Napakahalaga ang komunikasyon sa spiritual dahil ang taong mapagpahalaga ay nakapokus sa kaugnayan ng Diyos. Ginagamit natin ang pakikipagkomunikasyon sa Diyos para tayo ay humiling sa Kanya at magdasal araw-araw.